Nagsisimula ang kwento sa isang tao na sinaksak ang puso ng sinaunang dragon gamit ang kanyang espada. Habang dumadaloy ang dugo mula sa dibdib ng dragon ay sinabi nito sa tao na hindi siya dapat matalo, dahil siya ang pinakamalakas na dragon sa mundo at nabuhay na mula pa noong panahon ng mga Diyos. Naalala niyang minsang kumampi siya sa mga tao at naging malapit sa kanila ngunit hindi niya inaasahang mapapatay siya ng isa sa kanila. Bago tuluyang maging abo ang kanyang katawan ay hiniling niya na dalhin ng Grim Reaper ang kanyang kaluluwa sa kailaliman ng Underworld, dahil matagal na siyang nabubuhay at nais na niyang magpahinga sa walang hanggan. Sa susunod na sandali ay idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang ilang mga tao na nakatingin sa kanya, hindi maintindihan ng sinaunang dragon kung ano ang nangyayari habang tinatawag siya ng pamilya bilang kanilang pinakamamahal na anak at binigyan siya ng pangalang Dolan. Napagtanto ng sinaunang dragon na ngayon ay si Dolan, na siya ay muling isinilang bilang isang tao sa parehong nayon kung saan siya pinatay ng isang makapangyarihang tao. Habang lumilipas ang panahon ay lumaki si Dolan at naging isang mabuting binata. Nakatira siya sa isang maliit na nayon na tinatawag na Burn na matatagpuan sa hilagang hangganan ng kaharian ng Arkrest. Ang tanging pangunahing industriya sa nayon ay pagsasaka at nagtatrabaho siya sa bukid upang kumita ng kanyang ikinabubuhay. Mayroon ding tradisyon sa nayon na sa edad na 15 at itinuturing ng ganap na adult ang isang tao at kailangang mamuhay ng mag-isa na hiwalay sa kanilang mga magulang. Si Dolan na ngayon ay 16 na taong gulang ay umalis na sa bahay ng kanyang mga magulang at namumuhay na mag-isa sa nayon. Isang araw ay pumunta siya sa malapit na ilog upang manghuli ng isda para ibenta at kumita ng pera. Tinanong siya ng kanyang kaibigan kung pupunta ba siya sa latian upang imbestigahan ang sitwasyon. Sumagot si Dolan na isang buwan na mula nang umalis ang mga lizardmen mula sa latian at hindi niya kayang hayaan na ganito na lang. Sinabi ng kanyang kaibigan na hindi ito ang kanyang trabaho dahil tungkulin ito ng mga sundalo ng garrison. Pinilit siyang pigilan ng kaibigan at sinasabing nag-aalala siya para kay Dolan. Ngunit tiniyak ni Dolan na magiging maayos lang siya at dahil sina Kapitan Balan at ang kanyang mga tauhan ang nagbabantay sa nayon, wala siyang ibang magagawa kundi imbestigahan ito ng mag-isa at matapos iyon, kinuha niya ang mga isdang nahuli niya at bumalik sa kanyang bahay. Sa daan ay nakasalubong niya ang kanyang mga kaibigan at ibinahagi ang ilan sa mga nahuling isda, binalaan din siya ng mga ito na mag-ingat sa mga demonyo at ligaw na magnanakaw at dahil hindi gaanong ligtas ang kanilang nayon, lahat ng tao ay kailangang ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagdating sa bahay ay agad siyang sinalubong ng isang batang babae na nagngangalang Eri na nagsabi sa kanya na lumabas dahil magkaklase sila sa magic. Sumunod si Dolan at ipinakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtira sa isang poste gamit ang kanyang Thunder Magic spell. Nasiyahan ang kanyang guro at ito ang matandang pinuno ng nayon sa kanyang progreso sa magic at hinihikayat siyang magpatuloy ng mahusay sa klase ng paggawa ng potion. Nagpasalamat si Dolan sa lahat ng itinuro ng kanyang guro at nangakong gagawin ang kanyang makakaya sa hinaharap. Sa gabi ay nakita ni Dolan ang isang babae at nagulat siya sa kanyang kagandahan. Ipinakilala ng pinuno ng nayon ang babae bilang si Christina at ipinaalam kay Dolan na mula ngayon, manirahan na siya sa nayon at sinabi rin nito na maging mabait si Dolan sa kanya dahil siya ay anak ng isang kilalang pamilya. Nagkamay sila at mula sa kanyang pagkakahawak ay napansin ni Dolan na isa siyang bihasang manlalaban ng espada at gayunpaman, nag-aalala si Dolan na baka hindi siya magtagal sa Burn dahil maraming panganib sa buhay sa nayon, ang posibilidad na mamatay sa lamig tuwing taglamig at ang matinding init sa tag-araw. Pagkatapos nilang magpaalam ay bumisita si Dolan sa kanyang mga magulang at binati sila ng mainit. Ibinigay niya ang lahat ng nahuli niyang isda at sinasabing sapat na iyon para sa buong linggo at ng gabing iyon ay nagtipon sila sa hapagkainan at masayang nagsalo sa pagkain. Masaya si Dolan na muli niyang natikman ang masarap na luto ng kanyang ina pero nagbiro ang kanyang ama na dapat ay maghanap na siya ng asawa na kasing husay magluto ng kanyang ina. Napatango si Dolan at sumagot na alam na niya kung saan patungo ang usapan pero sa ngayon, wala pa siyang balak mag-asawa dahil gusto muna niyang maging mag-isa. Naiintindihan ng kanyang mga magulang ang kanyang damdamin at sinabihan siyang gawin ang anumang nais niya sa buhay, ngunit nagpaalala sila na umuwi ng ligtas dahil narinig nilang pupunta siya sa latian at ayaw nilang mag-alala para sa kanilang pinakamamahal na anak. Tiniyak ni Dolan na magiging maayos lang siya at agad na babalik. Habang papalabas si Dolan ng nayon ay dumating ang mga gwardya ni Kapitan Balan at pinigilan siyang pumunta sa latian.
Sinabi ng isa sa mga gwardya na tungkulin nila ito at hindi ni Dolan, kaso lang doon ay itinuro ng kasama nito na kung lalabas sila at umatake ang mga demonyo sa nayon, walang maiiwan para protektahan ito. Sa sandaling iyon ay dumating ang matandang pinuno ng nayon at nagbabala kay Dolan na mag-ingat, dahil hindi gumagana ang kanyang banal na mata at tiniyak ni Dolan na maayos lang siya at umalis na, at habang naglalakbay siya, ipinaliwanag niya na minsan ay may mga ugnayan ang mga lizardmen sa nayon ng Burn, ngunit isang araw, bigla na lang silang nawala. Walang ideya ang mga taga-nayon kung ano ang nangyari, subalit nangako si Dolan na tuklasin niya ito. Pagdating niya sa latian ay agad niyang ginamit ang kanyang search magic para hanapin ang mga lizardmen, at matapos suriin, napagtanto niyang hindi na kayang mabuhay ng mga lizardmen dito dahil napakalakas ng mga espiritu ng lupa at maging ang mga water spirits ay nanghihina. Bigla niyang naramdaman ang isang bagay at mabilis na dinukot ang kanyang espada. Inisip niyang malakas ang mga demonyo sa latian kaya't mahihirapan siyang lumaban, kaso laking gulat niya nang makita na ang demonyo ay isang lamiyay, isang babae na kalahating tao at kalahating ahas ang katawan. Tinanong ng babae kung ano ang ginagawa ni Dolan na mag-isa sa latian, at bago siya makasagot ay biglang dumating ang isang dambuhalang espiritu at inatake ang babae. Bago pa siya mahuli ng espiritu ay niligtas siya ni Dolan sa pamamagitan ng pagputol sa kamay ng espiritu at dinala siya sa kabilang dako. Nagtago sila sa ilalim ng isang higanteng kabute hanggang sa mawala sa kanilang paningin ang espiritu. Tinanong ng babae tungkol sa espiritu at ipinaliwanag ni Dolan na ito ay isang ligaw na espiritu ng lupa, at ipinaliwanag din niya na dati mga lizardmen ang nakatira sa latian na ito, ngunit nawala silang lahat at ang dambuhalang espiritu na iyon marahil ang dahilan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at tinanong ang pangalan ng babae, at sumagot ang babae na ang pangalan niya ay Selina at marunong din siyang gumamit ng magic, dahil may kakaibang magic ang mga lamiyay na gumagana laban sa mga espiritu ng lupa, at humiling si Dolan na tulungan siya ni Selina at makipaglaban kasama niya. Noong una ay tumanggi si Selina at sinasabing bawal lumaban ang mga lamiyay sa lupa, pero dahil sa sitwasyon ay pumayag siya sa hiling ni Dolan. Dahil dito ay nagtungo sila patungo sa espiritu at sumugod gamit ang kanilang mga sandata at inatake sila ng espiritu gamit ang mga sand bullet, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanila dahil agad itong dinurog ni Dolan gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay tinawag ni Selina ang espiritu ng dakilang ahas at kinulong ang katawan ng espiritu gamit ito. Hindi sapat ang kanyang kapangyarihan pero sapat na iyon para makakalipad si Dolan sa ere at putulin ang katawan ng espiritu sa pamamagitan ng kanyang dragon magic. Masaya si Selina na natalo ni Dolan ang dambuhalang espiritu, subalit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan dahil nabalot siya ng putik na galing sa katawan ng espiritu. Sinabi ni Dolan na kailangan nilang linisin ang kanyang damit kung hindi ay magkakasakit siya. Pumayag si Selina sa ideya at nagtungo sila sa tabi ng ilog bago kunin ang 3 gintong bato na lumabas mula sa katawan ng dambuhalang espiritu. Habang nililinis ang kanyang damit ay tinanong ni Selina si Dolan kung bakit hindi siya natatakot sa kanya. Sumagot si Dolan na narinig niya mula sa mga tao na nakakatakot ang mga lamiyay at kapag nakita sila ng tao sila ay nagiging agresibo. Ngunit nang makita niya si Selina ay hindi niya nakita ang isang agresibong nilalang kundi isang kaibig-ibig na batang babae na masayang tumulong sa isang estranghero. Namula si Selina sa kanyang sagot, ngunit tinanong siya ni Dolan kung nasaan ang iba pang mga lamiyay. Sinabi ni Selina na mayroong isang patakaran sa kanilang nayon na kapag ang isang lamiyay ay nagdiriwang ng kanyang 17 kaarawan, kailangan niyang maglakbay upang humanap ng asawa. Ibinunyag din niya na ang mga lamiyay ay isang lahi ng mga babae lamang at tanging mga babae ang kanilang ipinapanganak, kaso kung sakaling magkaanak sila ng lalaki na isang bihirang kaso at magiging kabilang siya sa lahi ng kanyang ama, at dagdag pa niya, ang mga lamiyay ay isang lahi na nagmula sa isang babaeng tao na isinumpa. Ang sumpa ay naipasa mula sa mga henerasyon kaya't bahagi ng kanilang katawan ay ahas at ang kanilang mga likido sa katawan ay may halong lason. Sinabi niya na ang mga lamiyay ay tinuruan na pumili ng asawa na may malakas na katawan na kayang tiisin ang anumang lason, kung hindi ay mamamatay sila sa simpleng halik o paggawa ng isang anak. Sumagot si Dolan na naiintindihan niya ang pinagdadaanan ni Selina at maaaring napakahirap para sa kanya na makahanap ng asawa, gayunpaman ay tiniyak ni Dolan kay Selina na siya ay napaka-cute at tiyak na makakahanap siya ng malakas na asawa na kayang tiisin ang kanyang makamandag na katawan. Namula si Selina sa kanyang mga sinabi at sinagot na parang itinathrottle siya ni Dolan na parang bata.
Pagkatapos ay kumain sila ng pagkain na inihanda ni Dolan at hindi makapaniwala si Selena kung gaano ito kasarap, dahil hindi pa siya nakakakain ng ganitong kasarap na pagkain sa buong buhay niya. Sinabi ni Dolan na ito ay dahil sa kanyang ina na nagturo sa kanya kung paano magluto, kaya naman napagtanto ni Selena na mahal si Dolan ng kanyang pamilya at nagkaroon ng pagbalik-tanaw si Dolan sa kanyang nakaraang buhay at naalala niyang hindi na siya ang nag-iisang dragon sa kuweba. Kinabukasan bago sila magpaalam sa isa't isa ay naalala ni Dolan na mahilig ang mga lamiyay sa spiritual energy, nagbigay siya ng kaunting spiritual energy kay Selena ngunit laking gulat niya nang biglang natigilan si Selena at bumagsak sa lupa. Dito napagtanto ni Dolan na masyadong malakas ang spiritual energy ng isang dragon para kay Selena. Nagpaalam sila at binati ang isa't isa ng good luck at sinabi ni Dolan kay Selena na makakahanap siya ng mabuting asawa sa lalong madaling panahon. Inanyayahan din niya si Selena na bumisita sa kanyang nayon kapag nahanap na niya ang kanyang asawa at pumayag si Selena. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.